Anong content natin? Content natin? Oo. Giniling. Bala ikaw ay ibigin ko. Giniling, pare. Bakit giniling? Kasi ang giniling, mura, accessible, madaling ilagay sa freezer, madaling isa kasi hindi siya bulky. Pre, asawa ko, doon nakaraan, sabi, ay! Yung boses niya, ganon. Ang mura ng giniling! Cookie! Nag-uwi 7 kilong giniling. Anong gagawin mo sa 7 kilong giniling, pare? Nagagalit ka sa asawa mo? Hindi nga, kaya nga ito ngayon, ito. Ikaw content natin ang giniling na yan, pare. Paano ba to? Alin dito? Ito ang pork. Hindi, ito. Hindi. Oy! Ang ito, hindi pa magandang klaseng giniling to kasi masyadong maputi. Sa masyadong maputi yung giniling, mataba siya. Ikaw nakaitim eh. Sa 2, 3. Ay, hindi, 4. Minus 500. So, meron tayo ditong beef, meron tayong pork. Kahit ano naman siguro, pwede nyo pagpalit-palitin. Nasa sa inyo na. Kung anong giniling na meron. Di ba? So, sige, gawin na natin to. Doon tayo sa unang dish natin at yun ay kekiam, pare. Magsisimula ang ating kekiam. Teka, ano ba muna ang kekiam? At anong kinaiba niyan sa kikiam? Ang kekiam ay, technically parang ano siya? Rough Chinese sausage. Parang ganun siya, di ba? Giniling siya. Pero ang special sa kanya, syempre, yung timpla, tsaka eto, Manila paper. Hindi, ang tawag dito ay taupwe or bean curd skin. Oo. Ito, yung balat na nagfo-form, gumawa na kasi tayo ng soy milk before di ba? Pag hinayaan mo ng konti, may nagfo-form na skin dun sa taas. Ito mismo yun. Di ba? Ngayon kung bakit tayo may mixer dito, pwede naman talagang wala. Gusto ko lang talagang makuha yung magandang texture. Para sa sausage making, mentras hinahalo mo ng hinahalo, palagkit siya ng palagkit, pabouncy siya ng pabouncy, pare. Ilang kilo to, Midi? Ito. 2.5 kilos to. Hindi, 1 kilo. Lalagay tayo 1 kilo. So, ang knock-knock ngayon ay giniling. Oo. Nag-iisip ng knock-knock ang pucha! Nor, oyster sauce, pare. Kaya natin dayan. Dayan nga. Next, tulad ni Alvin, cornstarch. Konti lang. Konting asukal. Shit! Ito pala. Isa lang. Tapos, eto. Hipon, pare. Makakatulong dito sa pagbabayad. Actually, maraming kabayo po. Tira mo. Pwede nyo itong gilingin kasi malagkit ng hipon. Natutulong to sa pagbabind ng ano natin. Kekiam natin. Gusto ko rin kasing maramdaman yung chunks ng hipon. Lagyan natin yung hipon natin. Dayan. Again, hindi kailangan ng mixer ha. Dried shiitake mushrooms na nirehydrate lang natin. Ang makukuha mo. Oy! Who's there? Giniling! Giniling mo. Giniling! Ang ganda nun. Lagyan natin dayan. Dayan nga. Carrots, pare. Pwede yung pinuhin, pero pwede ring grater. Lagyan natin dayan. Dayan nga. Ibang recipe, ang nilalagay, labanos. Pero kasi dito tayo sa Malabon, may tropa kasi kami, yung tsahin niya nagbebenta ng kekiam, Panot yun eh. Di pero pogi yun. Pogi yun. Pero panot ka lang. Hindi, pero yung iba nga, naglalagay ng ng labanos. Pero kasi kami dito, singkamas na nilalagay. Kasi, ewan ko, yung mga nandito may di ba? Yan. Kung tutusin, medyo marami yung nalagay kong singkamas. Pero nga dito sa atin, halos hindi na hindi nakita yung karne. Well, magkano lang naman kasi yung sa atin? Parang 35 pesos. Mahal na kikiam ngayon eh. Spring onions. Asin, konti pa. Pwedeng black pepper, pero white pepper na lang. Para mas maging juicy, pwede kayo maglagay ng extra pork fat. Kung gusto nyo laang namang. Yan. Ito, medyo lalakihan natin yung tianks. Ang ilalagay yung taba dito yung taba sa labas. Yan, tulad sa liempo or yung kung tawagin. Hoy, bakit ako? Nanahimik ako Turo sa akin Ang galing mo magmanipula Nakakalimutan nyo yung CCTV sa office may audio. Alam mo bakit ako matagal pumasok? Kasi gusto ko pinag-uusapan nyo muna ako. Sakit. Okay na yan. Di na aawdan nga. Tapos, haluin natin and hopefully wag tumapon. So basically, ito na yun. Ang gagawin na lang natin mamaya dyan, kapag nakuha na natin yung lagkit na gusto natin, i-adjust natin yung timpla. Sobrang sobrang basic lang na to. Para lang talaga kayong gumawa ng burger patty, pero hindi talaga. Wag natin i-overmix, konti lang. Basta importante, lumagkit siya. Pero, kahit ma-mixer natin, iba pa rin syempre ang kamay, pare. Kasi minsan, may mga part dyan na hindi nahahalo, di ba? Pero kung makikita nyo, ayan pre, ang lagkit niya,
Ngayon, kailangan natin ayusin yung timpla neto. So, pwede kayong magprito, pero ako, mas mabilis. Nagpapa-microwave na lang ako ng kapraso. Huwag ka konti, mga ganiray. Ganyan nga. Tapos ma-microwave natin, mga 30 seconds to 1 minute, tapos balikan nyo ako dito. Ito na siya. Konti adjust pa ng timpla. 5 spice, medyo marami kasi hindi ko siya nalalasahan. Tapos white pepper. Yung alat, konti na lang. Ito tayo, oyster sauce. Nor oyster sauce yan. Haluin lang natin. Kumbaga, nabigyan na naman natin siya ng lagkit. Eto, hinahalo na lang natin ingredients. Eto na yung taupe natin. Kung paano mo siya ibalot, nasa sayo na yan. Ngayon, meron nabibili ito yung bilog. Yung bilog usually ginagamit. Yung sa atin kasi may lawit-lawit sa dulo yan. Masarap yung lumulutong yun. Pero eto, square yung binili natin. Wala siguro na iba pre dun sa lumpia wrapper palengke, sa lumpia wrapper grocery. Kuha tayo. Kauntay. Parang yung ganyan. Kung gano'n yung nakatabang gusto. Wala pong halong pagtitipid dito. Tapos, para lumpia rin. Tubig. Pasain mo. Ngayon, lalagay natin dito. Eto, habang ginagawa ko to, meron lang akong gustong i-discuss. Usually, pagkatapos ng ganyan, ini-steam nila yan, tsaka ipiprito. Kaso, napanood ko yung classmate ko, si Chef RB. Kung hindi ako nagkakamali, binake niya. Kesa in-steam niya. So, I'm going to bake it. Bake it. Sabi niya, mas maganda daw ang resulta ayon sa kanya. Classmate ko yun. Tama. Tsaka malupit na chef yun. Ayun, ganun lang kadal. Di ba giniling lang niya pare na may mga ingredients. Sige, balot ko lang lahat to. Tapos balikan niyo ako dito pagkatapos. Daming lumabas pre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18. Ang tataba pa niyan. Grabe. Sobrang tataba ng mga Kikiam. Pero sulit. Sulit talaga, di ba? Ulit talaga. Sir, grabe yung kikya mo. Ang taba, ang laki. At ang sarap. Ang sarap. Thank you. Salamat. Taba. So yun nga, sabi ko nga dito, i-steam ko. Ay sorry, i-bake ko. Yan natin dyan. 150 degrees Celsius. Mababa lang. Ang goal lang naman ito ay maluto siya hanggang loob. Kasi piprito pa rin natin to, di ba? Ngayon, sauce naman ang gagawin natin, pare. Sa sauce, yung dito kasi sabi yung sauce niya, parang to yung matamis lang na may konting anghang yun eh. Dito sa atin, medyo artihan lang natin ng kaunti lamang. So, tubig tayo, pinapakulo natin. Natin ng nor oyster sauce. Yan. Toyo. Konting asin para hindi masyado maitim. Yan. Asukal. Tapos, maraming white pepper. Marami talaga. Kung gusto nyo lagyan ng anghang yan, pwede naman. Kaso baka umiyak si George. Cornstarch and water mixture, pare. Pampalapot laang. O di ba asukal? Matamis kasi yung sauce nito dito sa atin eh, di ba Bin? Tama. Okay na sa akin yan, pare. Siguro na tayo bang kailangan gawin kung di iprito yun, pare. Okay na. Sakto, di ba? At this point, pwede nyo na i-freezer yan. Luto na yan. Tapos pag gusto nyo kumain, prito na lang. Actually, luto na to eh. Pwede nyo nang kainin yung asis. Pero syempre, mas masarap medyo malutong. Pinapalutong na lang natin dito yung balang. Kita nyo nakalutang na siya agad. Kasi luto na nga siya. Usually kasi mga ganyan lumulutang pag luto na, di ba? Gusto kong mawala yung bula niya. Kasi pag marami siyang bula, ibig sabihin matubig pa siya. Hanggat matubig pa siya, malamang hindi natin mapapalutong yung balat natin. Kami dito sa Malabon, yung mga kekiam na nabibili natin, hindi na naman crispy eh, di ba? Ayan, okay na ako dyan. Pero 1 kilo lang yan. Hindi natin tinimbang, pero roughly 1 kilo, di ba? O okay na yung kekiam natin, okay na yung sauce natin, di plating na to, tas tikman na, di ba? Mas maganda talaga to, palamigin muna ng konti bago hiwain. Excited na ako eh. Ayun. Tira mo. Lutang. Nako, sobra. Naku, Ang baboy. Eto na, ang ating kekiam na kung tutusin, giniling lang. Para siyang malaking lumpia. Pinirito din natin, di ba? Medyo mas proseso ng konti. Pero ang tanong, mas masarap ba? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Kicking down on your toes, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a Rove, watch a girl get exposed. Maybe she like me cause I get the cash and bill on my watch and the stack in my bag. Them haters come for me, I sit back and laugh cause I got everything that you never had. The cars, the clothes, the shoes, the rollie, my hip figure boots, the skill, the bars, the gas. Cause I got everything that you Yan never ba? had. Ang cross-section ng ating kekiam. Kita-kita yung hipon, mushroom, di ba? Carrots. Sausaw na tayo. Sige. The perfect bite. Kami mga taga Malabon. Sanay kami sa kikiam na parang hotdog na ngabin. Medyo parang tinapay na siya ng konti. In the sense na parang solid na siya. Eto kasi, technically parang embutido may balot. Di ba? Parang ganun siya. Pero ang tanong na lang dyan, masarap ba? Para sa akin,
Ayun na, sinasaniban. Tama na. Hindi, pero sa akin masarap to. Binili ko dito. Yung sauce, aminin ko, malayo to sa sauce na ano, na binibili natin doon sa Kekiaman. Iba yun eh. Hindi ko alam saan nakukuha yung anghang doon eh. Okay sa'yo. Ulam siya, pre. Actually, pwede mo rin Kakain na snack. ako ng ganito. Nakatim ka na. No. Iba yung experience sa pagkain na Lumpia Shanghai. No. Malayo siya. Pero the process, parehas lang. Ngayon, ito ang tanong ko. Bakit kailangan pang i-pre-cook bago i-prito? Hindi ko alam ah. Di sana pala nagtira ko na isang pirasong hilaw. Bakit? Tapos pinrito ko. Kasi baka mamaya, pwede natin shortcut yung proseso. Baka pwede hindi na kailangan i-steam. Kasi pre, ang normal na bahay, ang steamer, maliit na mahirap pagkasyahin yung mga ganyan. Eh, ang minsan, wala ring oven. Pero legit ah. Ako, nagustuhan ko to. Halika nga dito, Amit eh. Pareha. Okay sa'yo. Masarap sa'yo. Uulamin mo to. Sarap niya ulam. Yung kikiam kasi dito sa atin, pwedeng ulam, pwedeng snack eh. Pero mas snack siya para sa akin eh. Sarap to sa coconut. Anyway, itry nyo to. And siguro, pag tinry nyo to, try to be a bit more creative. Baka meron kayo pwede pang ipasok. Kasi since giling na yan, very accepting yan sa mga gusto mong ilagay. Huwag mo lalagay ng strawberry ice cream. Huwag ganun. Pero, alam mo yun, mga bagay-bagay na pwede pa ilagay. Baka next time, pwede kang maglagay ng parehas na labanos tsaka singkamas. Hindi ko alam. Kasi yung mga iba nakikita ko labanos eh. Depende na lang siguro. Pero legit pre, masarap to. Ang susunod na dish natin, pare, ay malamang alam nyo na, ang tawag dito ay scotch egg. Hindi scratch egg tulad ng lagi mong ginagawa, ha? Basically, ano to? Itlog na may nakabalot na karne. Breaded, tapos pinirito. Oo. Subukan nating gawing ano, kasi usually hard-boiled egg yun. Subukan nating gawing parang medyo runny ng konti. Ayun, si runny. So, meron tayo ditong 5 itlog, pare. Ilalagay natin sa kumukulong tubig, ha? Tignan nyo to, ha? Nakalagay siya sa strainer, tapos inaalog-alog ko. Teka lang, di pala ako nag-timer. Timer tayo ng 4 minutes 30 seconds, ha? Ginagalaw-galaw ko siya. Kasi, una sa lahat, naka-strainer siya. Kasi kapag kumukulo, gumaganong-ganon, may chance mabasag yung itlog. Isa pa, ang itlog nakaganyan, yung yolk babagsak. Dito sa side na to. Kapag bumagsak dito sa side na to, manipis ngayon yung puti dyan. Dahil malasado siya, manipis yung balat doon. So, ang idea natin dito is pinapatigas muna natin ng konti yung gilid. Tapos, around mga yan, 30 seconds, okay na yan. Pwede nating ibagsak ngayon dito, dahan-dahan. Tapos pagagalawin natin. Para umiikot din yung yolk. Ang idea dito is, pag naluto siya, sana, nasa gitna yung yolk para makapal yung pader ng egg white on all sides, di ba? So, dahan-dahan lang. Usod-usod nyo lang ng konti itlog. Pag itlog kasi hindi pwedeng marahas. Tama. 4 minutes, 30 seconds, up to 5 minutes, pre. Mas matagal siya, mas madali siyang i-work kasi hindi siya ganun kalambot, pare. So, balikan nyo ako dito kapag luto na ang aking itlog. Hindi ko talaga tinitigil ang galawin yung itlog ko, ha? Okay, goods na to. May nakaready dapat kayo ice bath. Laglag nyo dyan para tumigil agad yung cooking process. Kasi kapag hindi, magpapatuloy pang maluto yung mga itlog na yan, di ba? Hayaan lang muna natin dito to. Siguro about mga 10-15 minutes hanggang lumamig ng tuluyan. Tapos, balutin na natin yan. So, yung mga itlog natin, malamig na. Ewan ko sa inyo, ha? Kaya dito ako sa lababo. Kasi, eto, nagbalat na ako ng isa. Kung makikita nyo, ang lambot niya. So meaning, nakuha natin yung tamang luto. Kaya tayo dito sa lababo kasi medyo maaksela ng konti sa tubig, pero may mahinang tubig lang. Babalatan natin konti at tutulong yung tubig para itulak yung shell palabas. Medyo mahirap talaga balatan ng ng konti kasi nga malambot masyado yung puti, di ba? Tama. Kung na-overcook naman yung itlog nyo, okay lang yun. Ang problema doon, itlog lang naman yan. So, mag-concentrate muna ako dito. Ikat mo muna yan kasi medyo talaga to. Kailangang Concentrate. oo. So napalata naman, ang next component ito is yung giniling niya sa labas. Usually, hubad na sausage to, pre. Pero ang sausage lang naman ay giniling na timplado, minsan cured, minsan hindi. So, gawa tayo. Pork ulit, pare. Dinay, mustard. Yun. Medyo maraming mustard talaga. Ito yung magbibigay ng kakaibang angis dito. Konting asuka lang. Ngayon sa timpla kayo na bahala, pero ito susundin ko. Allspice. Iba to sa 5 spice, ha? Magkaiba po yun. Kasi lahat na yan eh. Tama. Sage, pare. Sage. Knock-knock. Oy! Who's there? Giniling. Giniling ho! Giniling. Giling mong sumayaw. Giling mong dumalaw. Okay yun. Nag-knock-knock na ba ako? Wala pa! Paminta, pare. Worcestershire sauce, konti lang dahil. Sige. Kinchay, kung gusto nyo, siguro pwede nyo nang i-leave out tong bagay na to. Bakit may umaalog dyan? Nilagdagan ko lang ng asin. Tapos ngayon, lalamutakin lang natin yan. Tama ka, ganyan nga. Microwave tayo konti. 30 seconds lang para malaman kung tama ang timpla. Bukan natin to. Okay na to. So, hatiin natin to sa apat. Tapos, babalot na natin tao. Itlog. O tayo. Lagay natin sa harina. Para lang may chance kumapit yung sa kanya. Yung karne sa kanya. Yan. Flat natin yan. Dahan-dahan ha. Lagay natin dayan. Tapos, gamit yung cling wrap. Yun yung iaan sa kanya. Ngayon, abot ba
Abot, okay. Sa kabila, sige, dyan nga. Hindi ni Dayan, Kung wala kayong cling wrap kahit ano plastic labo, yung sa pamalengke. Ayan pre, tinan nyo. Covered na covered. Parang covered course sa barangay nyo, di ba? Bin, ngiti-ngiti ka na. Sige, meron ka bang knock-knock, Alvin? Knock-knock, Sir Ryan. Who's there? Giniling. Giniling ho. Sabay-sabay tayo. Ikaw ang sagot sa Mga dalangin. giniling ng Oy! Knock! Who's there? Giniling! Giniling ho. Makabago to, baka sige. alam. Isalay kinamada, o giniling may salamada. Okay. Ayan na, pre. Ang ganda ng pagkakabala. Pero hindi pa tapos yan. So may breading station tayo dito, pare. Breadcrumbs, harina, itlog. Nabira tayo na may tubig. So kuha tayo ng isa, harina. Yan natin sa itlog. Wet hand. Breadcrumbs. Balik sa itlog. Tapos balik sa breadcrumbs. So, ang lakay. Ito ang international kwek-kwek. Tama. So ngayon, yan, prito lang muna natin. Bago ko galawin yan, medyo ipapasolidify ko muna kasi nga ang lambot talaga niya. Diba? Hopefully, kapag hiwa natin mamaya, umiyak yung itlog. Ang kailangan lang dito, pre, maluto yung giniling talaga. Ang kapal nito. Pero tingnan mo yan. Wala. Talagang ano lang. Tiwala lang. Oo. Yan. Kahit anong plato. Wag yan, ayoko yan. Yung dalawang gusto ko mangyari dito. Luto yung karne, tsaka pagkahiwa ko, yung itlog ay lumuluha. Oh! Tsaka lutaw. Kaso medyo pipe. Peke pa ako na isa pang gandong plato. Oh! Ngayon, medyo mahirap talaga yung ginawa natin kasi masyadong hilaw yung itlog. Masyadong runny. Pero kung gusto nyo yung parang ramen egg, mas matibay ng konti yun. Paprika. Anong natin? Anong sausawan natin yan? Ketchup. De, mustard ako. Parang masarap Japanese na yun. Para masarap tumahimik ka. At eto na pare, ang ating Scotch egg na medyo nahirapan tayo ng konti. Pero in its essence, madali lang naman din talaga siya. Giniling, nababalutan, ibabalot mo sa itlog. Ganun lang kasimple. Mukha naman siyang masarap, pero masarap ba talaga siya? Paano natin malalaman yan, Alvin? Kicking down on your toes, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a Rove, watch a girl get exposed. Maybe she like me cause I get the cash and real on my watch and the stack in my bag. Them haters come for me, I sit back and laugh cause I got everything that you never have. The cars, the clothes, the shoes, the rollie, my hip figure boots, the skill, the bars, the gas. Cause I got everything that you never have. I'm first, you last, you mad. Your level, I'm all the way past. Want a feature, I might have to pass. Cause I got everything that you never have. Texture-wise, ito ay mas loose kumpara dun sa kekiam kanina. Kasi yung kekiam natin maraming binder. Minixer pa natin, di ba? May itlog, may cornstarch, tapos yung minixer natin, so talagang... Ngayon, ito, para siyang vegan longganisa. Ang vegan longganisa, pagkakain mo, durog sa loob yan. Giniling pa rin siya sa loob, natimplado, parang ganun siya. Ngayon, yung itlog, dahil kaya pala, mas maganda na yung itlog mo ay runny, kasi yun lang yung pagkakataon para mag-blend yung dalawang components. Okay, di ba? Yung timpla kanina, may sage, may mustard yung karne, may Worcestershire sauce. Aminin ko medyo kakaiba yung para sa akin. Pero pag nagsama-sama, masarap. Di ba? Kung katulad ka ni Alvin na pati ang steak nalagyan ng ketchup, pwede mo rin naman gawin yun. Walang problema, di ba? Ang tanong, Alvin, paano pag kinuha mo tong timplang to, tapos ginawa mong kekiam tulad na ginawa natin kanina? Hindi mo alam. Ngayon, meron kasi identity ang mga pagkain. Hindi dapat ganyan ang lasa ng kekiam. Hindi dapat ganyan ang lasa ng ganito, lasa ng ganyan. Pero kung wala tayong preconceived notion, kung masarap to dito, masarap din dapat yan doon. Pero kasi nga, yun ang giniling. Ang giniling ay tumatanggap ng lasa. Ang giniling ay pwede mong i-form sa kung ano-anong bagay. At mas makikita natin yon sa mga susunod natin lulutuin. Next time na. Kasi gabi na ha. Alas 4 call time namin bukas. Ang next natin lulutuin, pare, medyo ang gara nitong recipe na to eh. Kasi ang tawag dito ay meat pie, pare. Kung iisipin mo, ang meat pie ay pie lang naman na may meat. Minced meat pie, specifically. Pero apparently, ang minced meat pie, in modern times, ay walang meat. Pag nag-search ka na kasi may nabibili niyang prepared na filling na eh. May mga nakagarap po na nabibiling minced meat filling. Minced meat is a combination of dried fruits, warming spices, sugars,
nuts, distilled spirits, and traditionally mutton or beef sweat. However, many modern minced meat recipes do not include actual meat. So dahil nga giniling episode to, giniling ang gagamitin natin. And hindi ito traditional by any means, pero ang gusto ko lang malaman dito ay pwede ba tayong gumawa ng pie na merong karne at merong mga dried fruits. Magsimula tayo sa ating pie crust, pare. Gagawa tayo ng short crust pastry. O yan, typical na pie crust. Nagagamit tayo ng food processor kasi ito ang pinakamadali. Huwag tayo harin. Wala nang sukat-sukat, pre. No more measure. Butter, mas matigas. Mas maganda. Kuhain lang natin ang medyo maliliit na ganyan. Kahit di naman sobrang liit kasi naka-food processor naman tayo. Yan. Oy! Who's there? Giniling ko. Oy! Miss, ang ganda! Ang ganda nun, ha? Konting asukal lang din. Hindi na ako maglalagay na kasi salted butter yan. Tapos, pulse lang. Kailangan magmukha siyang sabi nila breadcrumbs, pero para sa akin parang to buhangin sa Batangas, may mga pebbles, parang ganun. Okay na yan, tira mo, pakita mo. Ayan, gaya, kita naman ata kita naman. Hindi sobrang pino. O yelo, kuha ka na lang yelo. Kasi kailangan dito, malamig na yelo. Kung si Elsa lang ako. Pasok mo na yung joke mo yan. Sa Manaloto. Akala ko hindi ako si Elsa, si Alsa kasi namamaga. Let it grow. Malamig na tubig, leche. Pagka medyo mukhang mabubuo na siya, yan. Okay na to. Actually, medyo over ng konti ito. Pero, pwede na yan. Wala tayong magagawa. Andiyan na tayo. Okay na yan. Yung iba naglalagay parang suka sa pie crust to inhibit gluten formation daw para daw mas flaky. Ito yung pinaka-basic. Lagay natin Dayan. Dayan nga. Ganyan mo lang. Okay na yan. Rep nyo. I-rest siya for around 30 minutes. And more than enough na time na yan para gawin natin ang ating palaman. Kung gusto nyong mahanap talaga yung authentic recipe ng ganto, pwede nyo naman hanapin. Pero kasi, medyo mahirap kasi hanapin yung ibang ingredients. Halimbawa, taba na nakapalibot sa kidney ng baka. Alam mo yun? I mean, kung pipilitin nyo, sige, pwede tayong makahanap nun. Pero kasi, ang punto nga nito is matry nyo sa inyo. So, gawa na lang tayo ng natin, sarili natin, na inspired doon sa putahing yon, di ba? So, magsisimula yun sa sibuyas. Kuhain natin ang pinakamaliit. Yan. Gusto yung food processor, total, marumi na rin naman yung food processor nyo. Sige, pwede naman. Butter na gagamitin ko para mas masarap, di ba? Ganyan natin ang bawang. Kisa lang natin ng konti yan. Ang karning gagamitin natin dyan, ang giniling na gagamitin natin dyan, ay baka. Pero siguro kung magkakapit-pita ng itlog, pwede bang gumamit ng baboy? At totoo lang, feeling ko hindi. Pero kung kailang naman kakain, wala naman sigurong problema doon. Wala naman problema doon, lalo kung nag-eksperimento ka lang naman, alam mo yun. Tapos ito yung mga prutas sa ilalagay natin. So naghanap na lang ako ng kung ano man, pasas. Diba? Nalilito ako sa camera. Sino ba camera to dyan? Tapos, meron tayo ditong apricots, figs. Sa Tagalog, Baboy. less money. Nagdadagdag ako. Marami talaga kasi pero medyo umiimpis to. Diba? Ang baka. Kung wala kayong potato mash, di tsagayin nyo lang yung sandok. Diba? Yan. So, gisa lang muna natin to hanggang magkaroon ng Tosta. tama. Yan, medyo may konting tosta na siya. Ayoko naman super hard tosta. Gusto kong bawasan yung mantika kasi nagmantika pa ng konti yung baka natin. Kasi gagawing yan gagawing feeling yan Baka mahinder lang yung pagiging solid niya. Alam mo yun? Bawasan lang natin. Pwede natin ilagay yung mga prutas natin. Ito, naka-chop na. Ako po nag-chop niya. Hindi ko po pinachop sa iba yan. Ako lang po talaga. Wala pong ibang tumulong sa akin. Ano to? Prunes, tsaka figs. Tsaka, pinato yung ubas. Mukha namang masarap, pero panungkulangan pa ako sa prutas. Okay, lahat na natin to Meron tayo ditong rum, pare. Pwede rin naman siguro brandy. Kasi karaniwan naman talaga, maraming gumagawa nun. Rum o brandy, doon binababad yung dried fruit. So it makes sense. Warm spices daw, such as ground ginger, cinnamon. Isang pirasong asin lang. Sir, bawal yan, sir! Sir, asin yan, sir! Yan, sir! Sir! Asin yan, sir! Sir! Kuha ko asin, lagyan natin dyan. Maapoy oh. Isa pa nating ilalagay dyan ay Worcestershire sauce, pare. Medyo na-rehydrate siya ng konti. Tapos medyo, pati yung mga prutas natin, medyo naglalagkit-lagkit na siya. Yun actually yung gusto kong mangyari dito. Kasi nga, pie feeling to. Diba? Sige, lutuin lang natin ng konti to, pre. Tapos balikan nyo ako dito. Asukal, kasi may matatamis na nga rin naman dyan di ba? Tapos, di ba gusto ko nga siya mabuo. Eto, may chance namang mabuo yan. Pero, mas gusto ko ng insurance. So, meron tayo dito cornstarch and water mixture. Yan.
Yan. Gusto ko kasi, ewan ko kung possible, pero gusto ko siya maging sliceable. Lagyan na natin sa tray para lang lumamig. Di naman kailangan talaga to kung marami naman kayo oras, di ba? Yan, latag nyo. Lagyan natin dinay. Oo, dinay nga. Tapos, habang pinapalimig natin yan, pwede natin trabahuhin ang ating crust. Parang gusto ko siyang dito i-bake para medyo mataas, di ba? Para maangas. O tayo harina. Kalat natin dayan. Kunin natin yung 1/3 siguro. Flatten nyo muna gamit ang inyong kamay. As much as possible, i-keep nyong bilog. Kung hindi nyo makip na bilog, hindi kayo. Flatten lang natin. Yan. Ngayon, kung saan magkapunit-punit, no? Magkasira-sira. Walang problema patsi-patsihin yan. Okay lang yun. Kaya ma-pressure, pre. Pie crust lang yan, ha? Yun, iganyan natin. Dahan-dahan, iangat natin yan. May mga magagaling talaga dito at hindi po ako isa doon sa mga tao yun. Kasi mainit ang kamay ko una sa lahat, tsaka mabigat ang kamay ko. Make sure lang na nasa kanto talaga yung crust. Kasi kung hindi, tapos talagyan nyo ng feeling yan, ano yan pre? Maring madurog. Bambuta, sorry. Tapos eto, meron tinatawag na blind baking. Ang problema, hindi naman problema. Ang benefit nun ay nabibigyan ng chance, ang blind, explain ko muna kung ano siya. Yun yung pagsasalang ng pie crust ng walang laman. Pre-bake mo muna siya, 'di ba? Pwede mong gawin 'yan lalo na sa mga apple pie para ma-ensure mo na yung pie crust mo ay hindi hilaw, pare. Oo. Pero ako, dahil anong tawag sa akin? Bobo. Tamad, di naman. Tapos sila yung ginagawa ko, kumukuha ko ng mga patse-patse. Nalagay natin dyan sa gilid. Kasi kung papansin nyo to, hindi nyo nakita, nakatakip na eh. Pero hindi lang naman straight na bakal yan. Meron niyang nakatiklop na ganon, yung ano natin. Ngayon, kapag yan ay straight lang na nakataas, kapag nagluto yan, magko-contract ng konti yan. Makakalbo, pare. Like uusod. Ito yung 1/3 na tinabi natin. Ipa-flatten lang natin ang ating palaman. Kung bakit kailangan siyang palamigin, kasi matutunaw agad yung butter natin. Di ba? Tama? Tama! Okay. Kaya natin dyan. And hopefully, umabot siya hanggang taas. Nagano ko lang para makompress yung ilalim. Yan, sarado na siya. Pero huwag kayo mag-alala kung ano yan. Parang clay nga lang yan, pre. Ngayon, eto naman ang next sa problema natin. Kailangan ipapasok natin, yan tiniklop natin dito. Kasi baka mamaya maluto yan, kumapit dito. Hindi natin matatanggal ng buo. Yan. Ngayon, lagyan natin ng parang design lang. Dedication. Leche, kunin nyo to. Kunin nyo yan, ha? Tapos nakikita mo yan. Parang Voltes 5 yan. Ganon. Ganyan. Last step, lagyan lang natin ang butas dito, dito, yan, dito, dito. Para traditional na pie, kapag nag-google kayo ng pie, lagi may ganyan. Okay na, itechewa. At isasalang na natin to sa oven na naka-preheat at 180 degrees Celsius. At lulutuin natin to ng around 40 minutes siguro. Kasi luto na naman yung karne, di ba? Luto na naman yung karne. Gusto lang natin kumulo siya ng konti. Ay! Ano yung tinitingnan niya? Wala. May poke na yung damit. Okay, 40 minutes. Hanap muna ako ibang kaibigan. May nakalimutan ako. Egg wash pala. Pero etong egg wash na to, egg yolk lang ang nilagay ko. Para medyo mas golden siya ng konti. Marami namang klaseng wash na pwedeng ilagay dito. Pwede milk wash, pwede cream wash. May nakita pa nga ako dati. Ayaw. Okay. Cut. Ang ganda ng aking pie. Tingnan mo. Maganda ang pie. Mabango ba ang pie? Dalawa tayong sisikip sa Sabay? Oo! Tatlo nga yan eh. Sali ka pa, George. Oo! Ay, amoy lang. Pero tinan nyo, ang ganda ng pagkakakintab niya kasi egg yolk lang yung ginamit natin, di ba? Palamigin muna natin yan, tapos siguro doon na tayo sa ating pang-apat. At eto, ano to pre? Basta. Ang gagawin natin ngayon ay isa sa... Paborito mo ba ito? Ino-order mo ba ito, Bin, sa mga Japanese restaurant? Menchi? Menchi katsu. Kasi pre, ang menchi katsu, kung isipin mo, para lang siyang burger steak na ginawang katsu. Yun lang siya. May nakita akong mga kakaibang technique, pre. Regarding dito sa recipe na to. So, gawin natin. Bawang. Na ilalagay natin sa loob ng menchi natin. Etong technique na to, hindi naman to masyadong bago na. Tayo, pag gumagawa ng bola-bola, hilaw. Hilaw yung sibuyas at bawang. Ngayon, etong teknika to, ginagawa to sa mga ilang meatball. Italian meatball siguro, kaya mga American meatloaf, ginagawa talaga to. Okay na yan? Ngayon natin dyan, palamigin lang natin ng konti. Tapos, eto na, kunin natin yung mga karne natin. Meron kami mas magandang baboy na dito. Nasaan?
Alam mo, na-insult ako sa tawa mong walang tunog eh. Mas nakaka-insult yung tawang walang tunog eh. Etong giniling namin ay giniling palengke. Ang giniling palengke eto hindi ko maintindihan eh. Ang giniling palengke, ang lalaki nung chunks nila, di ba? Pero yung giniling grocery, ang liliit. Ang hindi ko maintindihan, bakit at least yung mga grocery na napupuntahan namin, bakit hindi sila makapag-provide ng ganung giniling din? Yung malalaki? Di ko alam. Di ko talaga alam. Sa grocery. Oo. Pero itong technique na to, ngayon ko lang gagawin to, pre. And it makes sense naman kung bakit gumagana tswa. Siyempre, gusto natin kapag menchi, o kaya kung ano mang bagay, gusto natin, juicy. Parang naglalagay ng breadcrumbs. Lagyan ng mga technique na mga Italian meatballs o kaya mga American meatloaf. Either breadcrumbs na binabasa ng gatas, tasty, tinapay na binabasa. Diba? Na sa totoo lang, ginagawa rin naman natin yung sa embutido natin kasi technically ang embutido ay meatloaf. Oo. Pero itong technique na to, ngayon ko lang gagawin to, pre. And it makes sense naman kung bakit gumagana tswa. Gelatin daw ang gagamitin, pare. Kasi nga naman, ang gelatin, kapag tinubigan mo, namamaga. Tapos, sa malamig, tumitigas, tumalapot. Kapag nainitan, natutunaw. Di ba? Di ba? Yun, papabloom lang natin ng konti itong gelatin, paparehydrate lang natin ng konti. Ang galing itong technique na ito. Pag ito gumana, gagamitin ko na rin ito sa ibang aplikasyon. Asin. Paminswa. Pagkatapos ng paminswa, ilagay na natin tswa. Yung ginisa nating bawang at sibuyas na dapat pinalamig nyo muna ng konti. So, ayan, medyo umuusok-usok pa pero hindi na siya tulad nung kanina. Actually, matutulungan pa yan ako. Igaganyan na natin. Tapos, gelatin, tinan nyo. Sasaglit lang. Tinan nyo. Ayan, nagsipon na siya, pare. So, pwede nating ilagay na yan dyan. Sabi dun sa mga nakikita ko, wag daw masyadong i-overmix. Pero enough lang para ma-distribute yung ingredients together. Pero kailangan natin tikman kung tama na ba ang kanyang timpla. Pwede nyo i-microwave, tulad na madalas natin ginagawa. Tuin lang natin yan. Tapos, tikman natin. Pagka masarap, okay na. Ay! May nagpa-vlog dito! Feeling ko gagana ng matindi yung gelatin. Okay na yan. Tikman ko lang kung tama na yung salt levels niya. May katsu sauce pa kasi ito eh. Dagdagan ko pa konti lang para sure. Eto na. Kaganyan. Hindi, actually, mamaya na. Portion muna natin. Ayan, okay na muna yan. Ngayon, meron pang isang essential na part ang menchi katsu at yun ay ang kanyang keso. Pare. Ayan. So, ipa-flatten natin. Kuha tayo ng mozzarella cheese. Kahit anong cheese na gusto nyo. Tapos, sasara natin. Gusto ko sana mas malaki pang keso. Kaso, ayokong tumagas. Diba? Yan. Ganyan nyo lang. Make sure na sarado siya. Yan. Kung gusto yung pantay-pantay talaga yung menchi nyo, timbangin nyo. Kunin nyo yung timbang nung mass nyo. Tapos divide nyo sa, 6, 7, depende. Ilang tao yung kakain, di ba? Para lang pantay-pantay. Pero kung pambahay lang naman, di ba? Wala namang magsabi, ay, off by 32 grams. Wala namang gaganon eh. So ngayon, pwede nyo na iprito to rekta. Pero mas magbe-benefit to kung palalamigin natin ng konti. Lalo na't meron itong gelatin, pare. Rep o freezer muna natin to. Tapos gawa tayo nung breading station at higit sa lahat, sausawan. Mabilis na tonkatsu sauce, pare. Pwedeng lutuin, pwedeng hindi na. Haluin na lang. Tomato ketchup. Tapos pwede nyo baguhin yung quantities nito. Depende sa panlasa nyo. Worcestershire sauce, brown sugar, mirin. Actually, ito na yan, pre. Yan mismo yun. Nahaluin na lang yan. Pero that's basically it. Yeah. Parang side salad natin. Simple lang naman eh. Ito, nagmandolin lang kami ng repolyo dito. Wala kayong mandolin, hiwain nyo na lang. Basta importante, ibabad nyo, may malamig na tubig na may yelo. Tapos kung gusto nyo gumawa ng sesame dressing, gumawa kayo. Pero ako hindi na ako gagawa kasi katsu sauce na rin lang ilalagay ko dyan. Hindi, baka gumawa na rin ako. May mayonnaise, pre. Pakita na natin kahit paulit-ulit ko na pinapakita. Pakita natin kasi simple lang talaga, tswa. Sesame seeds, damihan nyo. Sesame oil, mayonnaise, konti asin, konti paminta, asukal, konti lang, gatas, konti lang din para maayos ng consistency. Japanese soy sauce, tapos giling. Pwede tayong gumawa, pwede tayong gumamit ng typical na breadcrumbs, yung panko, yung nabibili lang, yung orange, yung lagi natin ginagamit, yung masarap, yung Japanese. Pero, pwede tayong gumawa ng sarili nating breadcrumbs mula sa typical na tinapay lang. Mas maganda daw ang kalalabasan kapag fresh breadcrumbs ang ginamit natin. Hindi ko sure, ngayon ko lang gagawin swa. Sabay-sabay nating alamin. Kasi kung sasablay ito, gamit tayo ng normal na breadcrumbs, meron naman dyan. So, tanggalin natin yung crust. Huwag yung sayangin, pakain nyo sa mga isda na alaga ni sister. Tapos punit-punitin lang natin. Yan. Di ko alam kung gagana to, baka masyadong moist. Huwag yung punuin, tapos gilingin natin. Ganyan, may floppy bits pa. Floppy bits. Okay. Sige. Mag-bread na tayo, tapos prito na tayo. Tinan nyo yung pangko natin, Ang fluffy niya. Floppy bits. Wet hand, dry hand, ha? Ang gamit namin dito yung medyo gamit na mantika kasi mas maganda talaga prito niya, na break in na. Medyo lang yan. Tama na. Lagyan natin sa harina, dry hand.
Lagay mo dyan. Ayan, nakalubog, di ba? Wet hand, kukunin mo, lalagay mo sa breadcrumbs. Okay? Huwag mo masyado i-DDN ha, kasi may squish yung mga floppy bits. Kung ang gamit natin, normal na pangko, yung dry, idodoble ko to. Pero tinan nyo, covered na covered to. So, nabitin kami ng fresh breadcrumbs. Gumamit na lang kami ng normal na pangko, isa. At least maganda rin yun, para may comparison tayo, di ba? Sila muna tayo isa, ha? Mawawala poke nut mo. Pero, hindi ka na makakarinig ng letrang A. Parang okay naman. Ayan. Para lang may comparison tayo, no? Prito naman natin to isa. Yung normal na breadcrumbs na nabibili sa grocery. Tama. Dito kung makikita nyo, fluffy siya, oh. Diba? Ayan, oh. Solid. Ganito ba ang kulay ng yabu, Bin? Ganyang brown na. Kasi, yung sa yabu kasi, hindi naman ganito kakapal yung katsu nila at yung menchi nila. Tama ba? Hindi kasi umorder ng menchi, eh. Ayan, okay. So, ito yung dalawa. Kita nyo naman talaga yung pagkakaiba. Piliin na lang kayo, regardless naman kung ano ang piliin nyo, parehas namang crunchy ang dalawang yan. So, gusto nyo lang maiba yung itsura, gamitin nyo fresh breadcrumbs, di ba? So, ngayon, prito na tayo talaga. And balikan nyo ako dito kapag luto na ang lahat. Yung repolyo natin na minandolin, tsaka hiniwa. Nilagyan ng tubig na may yelo. So, yun. Oh, tinan mo, Albayan. Tinan mo, sesame dressing dun sa ating repolyo. Dinay. Yan. Oh, tapos meron tayong wasabi dito, pre. Authentic yan. Oo. Ano daw to? Ito daw yung totoong wasabi na ginagayad sa kaliskis ng pating. Oo. Oh, lagyan natin dyan. At eto na, pare, ang ating menchi katsu na obviously gawa sa giniling. Mukha naman talagang napakasarap, di ba? Pero paano natin mapapatunayan kung masarap talaga yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo ka muna, konti lang. Yo, mas magaling to eh. Kicking down on your toes, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a Rove, watch a girl get exposed. Maybe she like me cause I get the cash and bill on my watch and the stack in my bag. Them haters come for me, I sit back and laugh cause I got everything that you never had. The cars, the clothes, the shoes, the rollie, my hip figure boots, the skill, the bars, the gas. Cause I got everything that you never have. I'm first, you last, you mad. Your level, I'm all the way past. Want a feature, I might have to pass. Cause I got everything that you never had. Turn the bass up just a little. Boy, you so small like a skittle. Masarap. Hindi siya beef patty lang. Ayun oh, yung keso, Spider-Man. Hindi siya keso lang, hindi siya baka lang na o karne lang na binreading. Hindi siya basta ganun lang. Nakatulong din syempre yung katsu sauce na admittedly pre, masarap siya dito. Hindi kasi ako umorder to sa labas. In-order ko kasi yung katsu talaga. Doon hindi ko siya gusto. Kasi sa mga katsuhan, lagi may option ng curry. Yun yung mas trip ko. Pero for this one, bagay siya, pre. Sa pa nga. Actually, yung wasabi na yan, hindi siya sintapang ng normal na wasabi, pre. Natikman mo ba ito nung nandito sila ako? Hindi siya ganun katapang, no? Oo. Kaibigan kita. Ang kaibigan, nagsusubuan, tandaan mo. Ganun ba? Oo. Okay. Ang good. Sobrang juicy. Ito ang pinaka-juicy na masasabi mo pa bang meatball yan? Siguro, no? Ang na meatball na natikman ko. Pre, no joke. Napakasarap niya. Nagbubuhat na naman ako sa sarili kong bangko. Okay lang. Nag-gym naman ako eh. Pero masarap talaga siya. Promise. Pasok ba ito sa panlasang Pilipino? Oo naman. Pre, kung pikit ka. Para siyang sweet and sour meatballs. Kasi giniling lang naman siya, tapos yung sauce niya, sweet and sour. 'Di ba? Siguro alisin nyo lang yung nose, 'di ba? Pero yung yung giniling tsaka yung sauce, uulamin yan, pre. Ulam naman kasi talaga yan, 'di ba? Amidili ka dito. Sarap, di ba? Juicy. Juicy siya. Kapag mas malaki, yung mga tipak ng karne nyo, mas juicy din siya. Tapos, yung gelatin, effective siya, pre, na pampajuicy. So, etong technique na to, pre, gagamitin ko na to sa kahit anong bola-bola ang gagawin ko. Kasi, kahit di bola-bola, any giniling. Siguro, except lang sa sausages. Pero, kunyari, next time, gagawa ako ng spaghetti with meatballs. Gagawin ko to, pre. Panalo to. So, eto na, pare, ang meat pie natin. May konting warmth pa siya. Bubuksan na natin. Dahan-dahan. Pailalim? Sige nga. Oo nga, no? Pwede pala yun. Bin, ang ganda, At eto na, pare, ang ating minced meat pie na merong totoong meat. Kahit ang minced meat pie ngayon, in modern times, ay wala ng meat, pare. Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman yan? Alvin? Tikman na natin yan! Pero bago yan, Jerome, sumuka muna! Konti lang! Down on your toes, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a Rove, watch a girl get exposed. Maybe she like me cause I get the cash and bill on my watch and the stack in my bag. Them haters come for me, I sit back and laugh cause I got everything that you never had. The cars, the clothes, the shoes, the rollie, my hip figure boots, the skill, the bars, the gas. Cause I got everything that you never have. I'm first, you last, you mad. Your level,
level, I'm all the way past. Wanna feature, I might have to Mga anak, pass. alam ko marami na naghihintay nito sa inyo and sa wakas, andito na, available na ang Ninong Rai merch. Diyan, lagay mo nga yung mga design dito. Ayan, pilihan nyo lang, di ba? Kompleto yung mga design natin dyan. Limited quantities lang yan. At eto pa, meron tayo Ninong Rai riding jersey dito para sa mga inaanak ko nagmomotor. Eto yung harap at eto yung likod, pare. Agad na yan. Butas-butas yan. Presko isuot. May cuff, di ba? Para hindi ka pasukin ng alikabok habang nagmomotor ka. Tapos reinforce yung leg niya para hindi lumuluwag. So yun, click nyo lang yung nasa description din, nasa comments din. So alam ko matagal nyo na hinihintay ito. At yung mga design dyan sa store, yung available, hindi na mauulit yan ha. So kapag yan naubos, magpiprint na lang kami ng ibang design. So yun, tingin na. Sana hindi siya nakakaumay kasi makapal, di ba? The perfect bite, pare. Meron siyang empanada vibes, pare. Kasi nga, may pastry. Ayaw mo ng pasas. Sakto lang sa'yo. Akin, okay siya. Bakit? Interesting siya. Ito ba ang pangkaraniwang gagamitan natin ng giniling? Hindi, pare. Pero itong dish to, it's really not for everybody. Gusto ko ba siya? Yes. Pero kasi, madugas yun. Kasi kami ni Rani, kami yung mga umu-order ng mga kakaibang bagay sa menu. Mas tinitingnan namin ang pagkain as experience na bago mong bago yung nararanasan mo. Hindi katulad ni Alvin na gusto niya pa ulit-ulit yung nararanasan niya. Kasi Alvin pa ulit-ulit pinapanood yung episode mo ng Zenki di ba? Pero ito next time na kung kayo gumagawa ng pie, try nyo gumawa ng pie sa spring form. Ang angas oh. Maangas sa mataas. Maangas sa mataas. Tapos, ano siya? Hindi naman siya mahirap na bagay. Tapos, yung ilalim, yung bottom natin, tira mo ito. Ang worry natin kanina na baka maging sagi yung bottom. Hindi naman ito. Hindi ko lang matanggal. Pero, flaky pa rin naman yung ilalim. Di ba? Okay pa rin siya. So yun, kung medyo adventurous kayo, try nyo to, pare. Sige, doon tayo sa next dish natin. Ang next na gagawin natin, pare, ay para siyang kebab, pero hindi talaga, pare. Ang tawag dito ay satay lili. Basically, ang satay kasi, kapag sinabi mong satay, grilled na karne yan na merong satay sauce, peanut sauce. So, meron tayong sibuyas sa pula. Ang gagamitin pa rin natin dito ay beef, pero may mga nakita rin akong recipes na chicken, ganyan. Tapos may galanggal dapat, kaso wala tayo nun. Para siyang kapamilya ng luya. Pero may available na galanggal sa Pilipinas Naka-order na ako doon. Pucha, pre, saksakan ng tigas. It is stabbingly hard. Yan, lagay natin dyan. Tapos, siling labuyo sana. Kaso kawawa naman si George. So, siling berde na lang. Lagay natin dyan. Tapos, bawang. Giling. Giniling na baka. Lagay na natin yan. Medyo kakaiba tong bagay na to, Toasted desiccated coconut. Amin mo. Toasted designated coconut. Coconut. Ito yung budbod. Hindi yung latek yung kumpul-kumpul. Lagay natin dyan. Kapag wala kayo pabiling desiccated coconut, pumunta kayo sa Nyogan. Punta kayo sa Nyogan ni George. Manghingi kayo. Dapat meron tong kaffir lime leaf. Kaso wala kaming... Meron tayo nung dati. Meron tayo dati nun. So ito na lang, lemon zest na lang, pare. Ayan, ginanyan lang natin yung lemon zest natin. Pero liliitan ko pa ng konti, chua. Kasi pag masyadong malaki, makakahinder sa binding ng karne natin. Dried coriander, pare. Ganda rin natin ng paminta. Namutakin lang natin yan hanggang ma-incorporate at lumagkit siya. Ngayon, Amity, tulungan mo naman ako. Ang malupit kasi dito, yung mga nakikita ko recipe na ganito, sa tanglad sila nakaikot. Parang yun yung stick nila. Kasi nga naman, may flavor na lalabas doon. Huwag ka niyan, parang parang kebab. Yung nakikita ko, mas maliliit. Mas maliliit siya, tapos maraming piraso sa tanglad. Ang kaso, maliit yung tanglad namin. Mantika sa tissue, pahiran lang natin. Ayan, salang natin. Salang muna natin to, mamaya ako papakita sa inyo. Balik rin natin. Yun. Kapag hindi pa siya kumakalas, ibig sabihin, hindi pa siya tostado enough. Lutuin pa natin yan. Ito nga, yung bago kong kinaadikan ngayon, pare. Yeah. Mga laruan kotse. Hindi na ako makabili ng totoong kotse. Laruan na lang binibili. So eto, kuchi-kuchihan. Yun lang naman siya. Ano to? Itong brand na to ay Mini GT. Basically, Hot Wheels. Parang ganon. Ang mga Hot Wheels. Paano nilalaro yun? Anak, there are two kinds of toys. The toys for playing and the toys for looking. These are the kind of toys for looking. Look. Like this. No! Meron tayo ditong peanut butter, pare. Pwedeng chunky kung gusto nyo, wala namang problema doon. Pero yan yung peanut butter na... Yung sa atin kasi masyado matamis. Masyado matamis yung sa atin. So yan yung... Commercial. Hindi gaano matamis. Tapos meron tayong dito. Red curry paste. Na sa akin talagang pinahanap ko to. Kung hindi makakahanap nito, hindi namin lulutuin tong dish na to. So medyo essential siya para dito. Parang lugaw lang. Agats. Yan na yung pinaka-basic. Yan na yung pinaka-basic na recipe nun. Ngayon kung gusto yung magdagdag ng asukal pa, iba nagdadagdag pa ng spices dyan, pwede naman. It's already yours, pare. Nasa sa inyo na yan.
Yun ang sinasabi ko. That's what I'm saying. Ay! 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 Ay, alam ko yung tugtog na yan, pare. Yan ang masusunog ang luto natin, pero comment of the day. Ano ba yung comment na yan, ha? Ah, yes, I spoke There in is a English. comment down below. Ah, yes. Hello, I'm an American that likes to watch your videos with my girlfriend. That's from the Philippines. Is there any way you could add English subtitles as I'm still learning the language? See, you're global already. Mr. Groom, thank you for your current patronage. Yes. I am very appreciating of your presence right Yes. now. While yes, we used to have subtitles before, but the reality is, I feel as though my prowess in the English language is enough for me to communicate whatever emotions that I am feeling right now. Even if I am discombobulated, I can still communicate what I want to communicate. So what I'm saying is thank you because you love your girlfriend so much and you watch us. And Please pray for us. also that, just like in Italy, you always pray at night. Yes. Ay, sorry! Japan! Japan pala yan! And we want you to have a very fruitful, meaningful, and loving life. So, it's best if you still understand the Tagalog Yes. while consuming Tagalog media. And, di ba, kasi... Oh, look, it's very pretty. So now I am preparing the onions. This is the condiments Yes. or the side dish. I'm sorry. Yes, it's raw. You know, Raw is Saturday. Ano? No. What is Monday Monday? Night Raw. And No. Friday SmackDown. Friday Night Raw SmackDown. is war. Yes, it's raw. And then they cannot jump from Raw to SmackDown. Yes. There should be an trade. Yes, yes. That's correct. See, we have American culture also in our blood. Yes. See who's not jumping on the sky? Yes. Basta, buyaka. Buyaka, 619. Yes. Guys, can we, speak our native language? So here it is, our satay lilit with side vegetables and satay sauce. You know, this is made from ground meat and that's the Yes. episode today. Yeah, And it's very amazing. It's like kebab, but it's not. Does it look yummy? It looks yummy. Yes, it's yummy. But how are we gonna find out? Let us taste it. But Jerome, please slow-mo for just a bit. Kicking down on your doors, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a Rove, watch a girl get exposed. Maybe she like me cause I get the cash and bill on my watch and the stack in my bag. Them haters come for me, I sit back and laugh cause I got everything that you'll never have. The cars, the clothes, the shoes, the rollie, my hip figure boots, the skill, the bars, the gas. Cause I got everything that you'll never have. I'm first, you last, you mad. Because we were talking too much in English before, I didn't explain the side vegetables. Okay. It is turnip, Turnip. or jicama, What? red onions, Or and pipino or cucumber. Before we dip, we taste the naked meat. The meat. Yeah, raw. You know what I'm tasting right now? It is beef, the aromatics, but most importantly, the lemongrass. Sorry. Let us taste it with the satay sauce. Again, the satay sauce can have any number of ingredients in it. I consulted lots of recipes over the internet, and some even have soy sauce. Some even have oyster sauce. Some even have pearls. And yes, very expensive kind. Yes. Let's taste it. Do you also eat the steak? Like, No, through the course of my existence, 36 years in total in this world. Sorry, only 35, almost 36. You are 42 eh. Tama, mag-36 pa lang ako. I have never tasted grilled meat as flavorful as this. I am not even kidding. Do I look like a kid? I am old. yeah. Yeah. It's very flavorful. Diba? Very flavorful. Now you try the jicama. You try it. You need something fresh, diba? It complements. I didn't give you the cucumber because I know you don't like it. Do you want rice? Looking for rice. Oh, he's looking for rice. Oh, you like it? You like it? Can I try? Yes. 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 Come on. You describe it, Now, you take a bite of the jicama. Okay. Tell me what you taste. Yeah. Yes. Mr. George, how was the experience?
It's still delicious, Mr. Groom, I bid you farewell for this conversation, for we will start speaking in my language right now. This is the language of the Filipinos. Very strong. Okay, Bin, ano masasabi mo? Masarap, di ba? Nakatulong ba yung tanglad? Actually, meron. Nalalasahan mo yung tanglad, pre? Nalalasahan mo? Meron siya. Pero legit ano siya eh? Rich. Rich siya. May alat yung karne. Yung alat niya, masarap ikanin. Masarap din ibagay sa mga pipino, singkamas. May harmony siya, pre. Mayroong lumabas sa panibagong lasa. Napakasarap nito, pre. Tuwing meron akong didiscover yung bagong pagkain dito sa channel na to, kaya gusto sabi sa isip ko, papasok na to sa aking arsenal. Pero yun nga, dapat itry nyo na to kasi ang giniling ay mura, ang giniling ay accessible, ang giniling ay madaling itago sa freezer. Ito, mga tirang giniling namin, pre. Final tip lang, just sa tips, ulo-ulo lang, pare. Lagay nyo sa ziplock. O kaya, kung ayaw nyo, kung namamala kayo, plastic. Flat mo ng ganyan. Flat mo ng ganyan, tapos sulatan mo, Ryan Reyes. Kasi baboy, sa akin na nang galing. Tapos kailangan naka-flat lang siya ganyan. Ilagay mo dyan, kapag kailangan magluto, 30 minutes, defrost yan, pre. Pumili na kayo ng recipe sa mga niluto natin ngayon. May masarap ka ng ulam, may masarap ka ng handa. Hindi mo kailangan, pare, ng mga mamahaling karne para makagawa ng masarap na pagkain. Pinakamurang karne, which is giniling, ay makagawa ng masarap na pagkain, di ba? Healthy pa. Kasi pwede mong piliin yung fat content niyan. Di ba? Pwedeng gusto mo, puro walang taba, puro laman lang, pwede yan. Pero syempre, mas mataba, mas masarap. Sana nag-enjoy kayo sa mga episode natin na to, mga inaanak. And kung gusto pa makaparod ng mga ganito episode, ayan, click nyo lang yan. I love you, mga anak. And Mr. Groom, I hope you stay tuned to for... Yeah, yo. Cut!